Katatapos lang noon ng business meeting ni Caspian sa isang kliyente niya, pero nag-stay pa siya ng ilang minuto sa restaurant para i-enjoy ang kape na in-order niya. Nang mapalinga siya sa entrance door ng resto, matapos niyang makita ang kapatid na si Caliber at ang babaeng nitong kasama. Bago na naman, nasabi niya sa sarili niya patungkol sa mga babae ng kapatid niya. Sinubukan niyang magtago pero sa talas ng pangamoy nito, nalaman kaagad ni Caliber na naroon siya. Hey, what are you doing here? Ani Caliber sa kanya nang lumapit ito kasama ang babae. Si Aliana nga pala, girlfriend ko. Aliana, kapatid ko. Ani Caliber sa kanya. Kumibot ang kilay ni Caspian. Gusto niyang itanong kung ilang araw ang expired ng relasyon ng dalawa. Pero mukha namang disente ang kasama nito kaya't hindi niya na hinayaang mabastos ang dalaga. Anong iniisip mo? Huwag kang mag-isip ng masama. Wala kang alam tungkol sa akin. Ani Caliber. Mag-ingat ka kay Caliber. Kung talagang seryoso ka sa kanya, siguruhin mong kaya mo siyang rendahan. Ani Caspian. Okay na ba to? Anang babae na si Aliana nang ilapag ang baril sa harap ni Caspian. Ba't meron ganyan? Ngawing ani Caliber na ikinatawa ni Caspian nang makita ang itsura ng kapatid niya. Oo, sapat na yan. Anya, tsaka tinapik ang balikat ni Caliber. Enjoy bro, medyo busy ako today kaya hindi ako pwedeng magtagal kasama ka. Mauna na ako, sister-in-law. Pikit na ani Caspian kay Aliana bago tumalima. Kinindatan ka ba niya? Hindi makapaniwala na ani Caliber sa nobya. At para kay Caspian, sapat na yun para masabi niyang seryoso si Caliber sa babae. Paglabas niya, ay nabangga niya ang isang lalaki. Sorry, tanging saad na ani Caspian at hindi ito pinansin. Sa hotel siya dumiretso na pag-aari niya. Nadaanan niya ang hall noon na nakaayos. Parang hindi nakarating sa akin na may kasal pala ngayon. Kibit balikat na Anya. Pagdating sa kwarto niya, kaagad siyang naghanda para maligo. Nabalot siya ng pawis dahil sa init na dala ng panahon. Napanguso siya habang iniisip isa-isa ang mga kapatid. Sa kanilang tatlo ay nasisiguro niya naman na siya na ang pinakamatino. Siya ang unang umibig pero parang pinagkaitan naman siya ng panahon dahil siya pa itong naloko ng kanyang nobya. Ang masakit, nahuli niya pa ito na nakikipagtsuktsakan sa iba. Matapos niyang maligo, ay tinuyo niya na lamang ang kanyang balat bago sinuot ang itim na roba. May kalabuan din kasi ang mata ni Caspian, kaya't bago lumabas, sinuot niya ang kanyang salamin. Napalinga siya sa cellphone niya na umiilaw, kaya kinuha niya ito mula sa mesang naroon. Mensahe mula sa manager ng hotel ang naroon. Umalis daw ang bride, kaya't nagrereklamo ang pamilya ng groom. Anong gusto nilang gawin ko? Alangan namang hanapin ko para sa kanila. Umirap si Caspian. Wala naman kasi talagang totoong pag-ibig. Anya pa, matapos ay napatingin sa oras ng kanyang cellphone. Tsaka nilingon ng wall clock na naroon sa itaas ng kanyang pinto. Nagtataka siya kung tama ba ang kanyang oras sa cellphone. Gaano ba ako katagal na naligo? Anya pa, nang makumpirma na tugma naman, mag-aalas 6 na ng gabi. Maging ang kanyang pinto ay nagtataka siya kung bakit nakabukas. Akmang isasara niya na ito nang may humahangos na babaeng pumasok na halos bumangga na sa kanya. Nakagaon ito na puti at halatang takot na takot. Who are you? Takang ani Caspian. Please, tulungan mo ko. Itago mo ko, please. Mangyak-ngyak na anang babae na ikinataas ng kilay ni Caspian. Hawak pa ni Caspian ang doorknob noon nang muling may kumatok sa pinto niya. Pagbukas niya ay ang lalaki naman na nakasuot na itim ang naroon at halatang ito ang groom ng babae. Anong kailangan mo? Ani Caspian sa lalaki. Ito na ang taong tinutukoy ng manager niya. May nakita ka bang babae na dumaan dito? Anang groom sa kanya. Ang kaba ng dalaga na naroon sa loob ay ganoon na lamang kalakas. Pikit siya habang nagdadasal na sana hindi siya ituro ni Caspian. Wala, kakabukas ko lang ng pinto. Salamat. Anang lalaki, ngunit may pagdududa iyon dahil natanaw niya na dito lumiko ang babae. Pagsara ni Caspian ng pinto, naupo siya sa sofa na naroon tsaka tumingin sa babae. Maraming salamat po, sir. Anang dalaga pero hindi siya pinansin ni Caspian. Labas na, wala nang naghahanap sa'yo. Ani Caspian tsaka nag-iwas ng tingin. Sir, please, hayaan niyo po muna ako dito pakiusap.
Kahit po gawin niyo akong kasambahay, hindi kasi ako pwedeng umuwi sa amin eh. Sasaktan lang ako ng lalaking yun. Paiyak ng anang babae. Sasaktan? Groom mo siya, hindi ba? Bakit ka nga ba tumakbo sa kasal niyo? He's my long-time LDR boyfriend. Legal na kami. Pinutol ni Caspian ang kanyang sasabihin. Hindi naman ako si Charo Santos o si Mel Chanco. Please lang, make the story short. Bakit ka tumakbo sa mismong kasal niyo pa? Sinasaktan niya ako. Please, wala akong ibang mapupuntahan. Alis na. Ani Caliber, tsaka nagbuntong hininga. Hindi pwede pakiusap. Nakaluhod pa ito nang lumapit kay Caspian. Pakiusap, maawa ka sa akin. May kapatid ako na mahilig kumolekta ng babae. Kung gusto mo, doon kita ibibigay. Ani Caspian pero hinawakan ng babae ang kanyang braso. Maawa ka sa akin. Let me go, ano ba? Ani Caspian tsaka inalis ang kamay nito. Wala akong kailangan dito. Hindi ko kailangan ng yaya. Sige na, tumahan ka na. Tatawagan ko si Manang. Ipadadala kita sa bahay. Sa oras na madawit ang pangalan ko dyan sa kakaganyan mo, makikita mong hinahanap mo. Ang mga mata ng dalagay nagliwanag kahit na lamang may luha. Nag-iwas ng tingin si Caspian. Kinuha ni Caspian ang cellphone niya at tinawagan ng manager niya. Pakidalahan ako dito ng damit pang babae. Medium size. Nagpalit ng damit si Caspian. Maya-maya lang, dumating na ang pinadadala niyang damit para sa dalaga. Hindi niya naman kasi maaaring ilabas ito ng naka-wedding gown. Mga babae talaga, problema sa buhay. Naiinis na Anya, tsaka ibinagsak sa kandungan ng dalaga ang damit. O ayan, magpalit ka na. Kung magsalita kay halata na wala kang nobya. Nakangusong anang babae habang naglalakad papasok sa banyo. Wala ka bang nanay? Bulong na anito pa. Huwag mong idamay dito ang mami ko. Hindi siya kagaya mo. Bago siya pumili ng pakakasalan, kinilala niya muna. Ani Caspian pero hindi niya na nadinig pa na nagsalita ang dalaga. Paglabas nito sa banyo, kaagad na napukaw ang pansin ni Caspian sa taglay na ganda ng dalaga. Ngunit kaagad niyang iniwas ang paningin niya para hindi mahalatang pagkaka-starstruck. Okay lang ba ang suot ko? Nahihiyang Anya. Tila masikip kasi ang damit nito sa bandang balakang. Okay na yan, halika na. Ani Caspian tsaka nanguna sa paghakbang. Ngunit pagbukas niya ng pinto, nagulat siya nang makita ang isa sa mga mayamang investor niya sa harap ng kanyang unit. Mr. Velron, what are you doing here? Takang Ani Caspian. Daddy! Malakas na sigaw ng dalaga tsaka dinamba ng yakap ang matanda na kaharap ni Caspian. Sirin anak, bakit ka umalis sa kasal mo? Nag-aalala ang mami mo sa'yo. Anang Ginoo. Umiiyak at hindi ka mahanap. Ang tita at tito mo naman ay halos magkanda galit na sa mami mo. Dad, sa loob muna tayo. Nakangiwing ani si Rin. Naguguluhan si Caspian sa pag-uusap ng mag-ama, ngunit mas kinabagabag niya ang pag-iiba ng ugali ni Serene. Kung kanina'y nagmamakaawa ito sa kanya, ngayon ay para bang feel at home ito na hindi man lang nito inantay na si Caspian ang kusang mag-anyaya sa kanyang daddy. Maupo ka muna dito, baby. Nakangiting ani si Rin kay Caspian na ikinalaki ng mga mata nito. Baby? Sabay na sabi ni Caspian at ng ama ni Serene. What do you mean, baby? Ani Caspian, maging ang ama ni Serene, gulong-gulo na. Ngunit si Serene tuloy pa din sa pagpapanggap. Baby naman, huwag ka nang mahiya. Mabait ang daddy ko't understanding. Ani Serene, tsaka umakyabit sa braso ni Caspian na hinila papunta sa sofa. Please, makisama ka na lang. Bulong na ani Serene kay Caspian. No, hindi ako makikiride sa'yo. Ani Caspian na ikinagulat ng ama ni Serene. Nagtataka kung bakit nito sinisigawan ng unikaihan niya. What do you mean na hindi makikirides? Takang anang ama ni Serene. Akmang sasagutin na iyon ni Caspian nang pigilan siya ni Serene matapos takpan ng bibig nito ng sarili niyang kamay. Dad, ayaw niyang makisakay sa kotse ko. Gusto niya kasing sa kotse niya kami sumakay kapag umalis kami dito sa hotel. Dad, nagmamahalan po kami. Ang totoong rason po kung bakit hindi ako nagpakasal kay Gustavo ay dahil si Caspian ang lihim kong minamahal. Nagpapaawa na ani Serene. Matalim na tingin ang ibinato ni Caspian kay Serene at palihim na binabawi ang kanyang braso sa bisig nito. Ngunit sadyang makapit ito habang inuuto ang ama.
Dad, please, ipapaliwanag ko din naman kay Mami lahat. Pero sa ngayon wag po muna. Hayaan niyo pong magkaroon kami ng panahon ni Caspian para ipagtapat ang pagmamahalan namin. What the hell are you talking about? Nagwawalang ani Caspian na ikinagulat naman ng ama ni Serene. Dad, please, umalis na po muna kayo. Hindi ko pa po nadidiscuss kay Caspian lahat eh. Please, Dad, ani Serene habang hinihila palabas ang kanyang ama. Siniguro ni Serene na nakalak ang pinto bago niya nilingon si Caspian na masama talaga ang titig sa kanya. Please, Mr. Montero, patawarin mo ko. Nakangiwing ani Serene habang nakaluhod. Ano naman ngayon ang sasabihin mo? Kanina sabi mo patuloyin kita. Tapos nakiusap ka na itago kita. Ngayon naman mahal mo ko. Anong susunod ah? Hindi makapaniwalang ani Caspian. Tatawagan ko ang daddy mo at sasabihin ko lahat ng mga kalokohan mo. Ani Caspian, ngunit kaagad na hinawakan ni Serene ang kamay niya. Please, maawa ka. Kailangan ko lang talaga ng dahilan. Kapag sinabi mo sa kanyang totoo, baka magpakamatay ako. Sinong tinakot mo? Hindi nga kita kilala eh. Umalis ka na nga kung ayaw mong sabihin ko sa daddy mo ang totoo. Wala na ako maitutulong sa'yo. Huling pabor na yan. Para mo akong ginisa sa sarili kong mantika. Naiinis na ani Caspian, tsaka nasalo ang kanyang noo. Makalipas ang araw na yon, nagkataon naman na may meeting si Caspian kasama ang mga investors niya kabilang si Mr. Velron. Hindi naman talaga sila ganoon ka-close ni Mr. Velron. Ngunit dahil sa kagagawa ni Serene ay panay ang ngiti ngayon ng matanda kay Caspian habang nagpapaliwanag ang sekretary ni Caspian. Basta ako, buo ang tiwala ko kay Mr. Montero. Kung ako din ang pamimiliin ay siyang nais kong makatuluyan ng anak ko. Nakangiting anito nang pag-usapan nila ang share percentage na ibibigay nila sa bagong proyekto na nais gawin ni Caspian. Nasamid naman si Caspian ng sarili niyang laway. Hindi niya mawari kung nakaganda ba ang ginawa ni Serene o ano. Kilalang maimpluwensya din kasi si Mr. Velron. Nang mag-alisa ng mga tao sa conference room, nagpaiwan si Mr. Velron. Kamusta ang tulog ng anak ko? Nakatulog ba siya? Tanong na anito kay Caspian. Nagtataka siya, ngunit malinaw na nag-sink in sa ulo niya na hindi umuwi si Serene sa kanilang bahay. Ikaw muna ang bahala sa anak ko ha. Hindi ko siya pwedeng kunin dahil ipakukulong ako ng mami niya. Alam mo na, hindi maganda ang naging paghihiwalay namin. Ayaw niya namang umuwi sa bahay nila, kaya ikaw na munang bahala kay Serene ko ha. Wala siyang ibang mapupuntahan iho. O siya, mauna na ako't may lakad din ako. Anang Ginoo kay Caspian. Sandali niyang inintay hanggang sa makaalis si Velron bago siya bumaba sa parking area. Kung hindi siya kasama ng daddy niya at hindi siya umuwi sa mami niya, nasaan siya? Bakit ba naman ako binigyan ng ganitong sitwasyon? Mas malala kasi ang mangyayari, oras na may mangyaring masama kay Serene, lalo at siya ang nakitang huling kasama ng ama ni Serene. Maaga-aga pa noon at nasisiguro ni Caspian na hindi malayo ang kinalalagyan ng dalaga. Maya-maya pa, habang palapit si Caspian sa hotel, nakita niya si Serene na naglalakad habang lulugo-lugo. Nakaikot na ang buhok nito, ngunit kahit na ganoon ang ayos ng dalaga, hindi pa din maitatanggi ni Caspian ang taglay na ganda ni Serene. Saan ka pupunta? Ani Caspian nang ibaba ang bintana ng kanyang kotse. Nilingon siya sandali ni Serene. Oh, bakit ka nandito? Bakit ka pa nagtatanong? Hindi ba dapat wala ka ng pakialam sa akin? Pinalayas mo nga ako eh. Nangungonsensya ang tinig na anito pero inirapan lang siya ni Caspian. Halika na, sumakay ka na. Talaga? Biglang nagliwanag ang mukha ni Serene tsaka nagmamadaling binuksan ang pinto ng kotse at naupo sa tabi ni Caspian. Salamat ah. Kain tayo. Hindi pa ako nag-aalmusal eh. Oo na. Gagawa tayo ng kasunduan para hindi na magulo lahat. Ani Caspian. Naisip niya na ganito din naman ang gusto ni Serene. Kaya't iti-take advantage niya na ito para mas lalong lumakas ang business niya. Ano namang klaseng kasunduan yan? Ani Serene habang sumusubo. Nasa resto na sila noon. Gagawin ko ang gusto mo. Magiging boyfriend mo ako sa paningin ng lahat pero sa isang kondisyon. Magiging alipin kita sa condo unit ko. Naibagsak ni Serene ang kutsara. Hindi naman katanggap-tanggap yan. Bakit mo naman ako gagawing alipin? Bakit tingin mo ba? Katanggap-tanggap na sabihin mong boyfriend mo ko kahit hindi naman kita kilala. Maimpluwensya din ang daddy mo.
Kaya alam kong kakalat yung kalokohan mo. Pero madali naman akong kausap eh. Kung ayaw mo, magpa-public announce ako na hindi kita kilala at lalong hindi kita nobya. Hindi naman kita type. Ngumuso si Serene. Ang yabang mo. Sana nga hindi mo kainin yung sinabi mo. Lalaking apat ang mata. Akala mo talaga type ko siya? Ang yabang. Irap na ani Serene. Papayag ka ba o hindi? Pagtatapos na ani Caspian. Oo na, wala naman ako magagawa eh. Ani Serene, tsaka naiinis na sinubo ang Hungarian sausage na nasa tinidor niya. Akala ni Caspian ay sa kasunduan nila ni Serene matatapos ang lahat. Nakalimutan niya ng kasintahan ni Serene si Gustavo. At ang lagay, matagal na itong nagloloko dahil sa kanya, kahit wala naman silang relasyon sa totoong buhay. Nasa opisina noon si Caspian at talaga namang abala. Dahan-dahan niya kasing nararamdaman ang suporta ng ama ni Serene. Ngunit nawala ang kanyang ngiti nang narinig niya ang pagbukas ng pinto. Sinabi ko na ayoko munang tumanggap ng bisita. Hindi na ituloy ni Caspian ang kanyang sasabihin nang makita si Gustavo na salubong ang kilay. Tumikim si Caspian. Tumayo siya bago nagsalita. Anong kailangan mo? How can I help you? Maganda ang approach na ani Caspian. Ngunit mabilis na dinampot ni Gustavo ang damit niya. Nang iinsulto ka ba? Galit na anito. Bakit? Nainsulto ba kita? Maayos pa din na tanong ni Caspian. Ibalik mo sa akin ang fiancé ko. Hindi ko naman siya kinuha sa iyo, Gustavo. Let me go. Inalis ni Caspian ang sapilitan ng kamay ni Gustavo sa kanya. Pinagtanungan pa kita ng araw na yon. Kaya pala hindi ko siya nahagilap ay ikaw mismong nagtago sa kanya. Matuto kang tanggapin ang bagay na hindi nakalaan para sa iyo. Ani Caspian. Tanggapin? Ginagago mo ba ako? Wala akong tatanggapin dahil mahal ako ni Serene. Kung hindi dahil sa'yo, hindi niya ako iiwan. Napangiwi si Caspian dahil alam niya naman ang totoo. Kung sana pwede niya ding sabihin na ayaw talaga sa kanya ni Serene, kaya nga siya nandito sa sitwasyon na to. Kakaisip ni Caspian sa totoo ay huli nang rumihistro sa kanya ang paparating na kamao ni Gustavo na tumama kaagad sa gilid ng kanyang labi. Yan ang iiwan kong babala sa'yo. Don't mess with me, Montero. Ani Gustavo, tsaka umalis sa opisina. Ang buwisit na yun. Gurang ka na kasi kaya hindi ka talaga papatulan ni Serene. Mamatay ka sa inggit na walang yaka. Ani Caspian habang dumadaing sa hapdi ng kanyang labi. Habang si Serene naman, nakapasok na sa kanyang trabaho. Bakit naman kinailangan mong takbuhan ang kasal mo? Natatawang usisa ng boss ni Serene sa kanya. Sekretary siya ng isang kilala ding kumpanya. Sir, akala ko kasi ganun lang kadali na ikasal. Kahit na matagal na kami. Nung nalaman kong nananakit siya, nag-decide ako na iwanan siya. Sinasaktan ka niya? Well, dapat mo nga siyang iwan. Anito tsaka ngumiti. Ang mga mata ni Serene napako sa boss niyang si Aidam. Oh, you have an incoming call. Anito, kaya tarantang kinuha ni Serene ang kanyang cellphone. Nakita niya kaagad ang tawag mula kay Caspian. Excuse me po. Anya tsaka naglakad palabas. Sinara niya ang pinto bago sagutin si Caspian. Bakit ang bagal mong sagutin? Nasa trabaho ko eh. Kausap ko pang boss ko. Oo, halata nga nakilig ka pa eh. Pangiinis na ani Caspian. Tumigil ka nga. Ano bang kailangan mo? Aba, parang kailan lang panayang makaawa mo sa akin. Ngayon naman eh gumaganyan ka na. Puntahan mo ko. Magdala ka ng first aid. Sinugod ako ng fiancé mo. Ano? Anong ginawa niya sa'yo? Basta pumunta ka na lang kasi. Hindi naman ako pwedeng basta na lamang pumunta dyan. May trabaho din ako, Caspian. Pinatay ni Caspian ang linya nang walang sinasabi. Kaya't buwisit na naman si Serene. Is there any problem? Kamunti ka nang mapatalon si Serene nang nasa likod niya na pala ang boss niyang si Aidam. Sir, lalabas lang po ako saglit. May emergency lang po kay Daddy. Ngiwing-an niya na kaagad namang pinayagan ng boss niya. Sir, pasensya na po talaga ya. Babalik din po ako kaagad. Pagdating sa kumpanya ni Caspian, ay inabutan niyang nakaupo si Caspian sa sopa. Ang labi nito'y may sugat, bagay na kaagad niyang napansin dahil sa kinis ng mukha nito iyon talaga ang unang mapapansin. Ang tagal mo. Akala ko lulumutin na ako dito. Ikaw naman parang 5 minuto lang eh. Anong nangyari ba? Bakit ka may sugat? Ani Serene, tsaka naupo sa tabi ni Caspian, kunwari naglalambing.
Hindi kita pinapunta dito para suyuin ako o lambingin. Gamutin mo ang sugat ko. Total, yung violente mo namang groom ang may gawa niyan. Dahil dito, mas dadagdagan ko pa ang kasunduan natin. Hindi kasali na masaktan ako pisikal. Kung pwede lang nasabihin kung ayaw mo lang sa kanya at hindi mo naman ako boyfriend. Sinabi ko na sa kanya. Sorry na, gagamutin na lang kita. Ngiwing ani si Rin, tsaka dahan-dahang nilagyan ng alkohol ang bulak. Ano yan? Ani Caspian. Malamang, paano ba nililinis ang sugat? Diyos ko, bumalik ka na lang kaya sa mapapangasawa mo. Kahit ako hindi kita gugustuhin kung ganyan kang maglinis ng sugat sa labi. Gusto mo bang mag-dry ang buong labi ko? Gumamit ka ng cotton buds. Napakamot si Sirin tsaka tumango. Aray, dahan-dahan naman. Dinadahan-dahan ko naman eh. Sadyang mahapdi lang siguro talaga dahil bago lang. Nagdudugo pa eh. Ipapatong ko na ya. Ani si Rin habang si Caspian panay naman ng daing. Muli niya na sanang idadampi ang cotton buds nang biglang bumukas ang pinto at sunod-sunod na nasubsob ang sekretarya niya kasama ang 2 pang empleyado habang si Caliber nasa likod ng mga ito at humahagikgik. Anong ginagawa niyo dyan? Nakasimangot na ani Caspian. Naglilinis lang pala ng sugat eh. Kayo talaga mga malisyoso kayo. Malakas na tumawa ang kapatid ni Caspian na si Caliber, tsaka inayos nito ang suit na suot para hindi kagalitan ng kapatid. Hinakbangan ni Caliber ang 3, tsaka naupo kaharap ni Sirin at Caspian. Teka, sino siya? Bakit magkamukha kayo? Ngiwing ani si Rin. Sinong magkamukha? Mas gwapo naman ako dyan no? Pakul na ani Caliber. Sino ba kasi yan? Ani si Rin kay Caspian. Kapatid ko. Siya yung sinasabi ko sa'yo na kung kailangan mo lang magpapanggap na boyfriend, siya na lang ang tawagan mo. Pinamimigay mo ba ako? Singhal na ani si Rin. Bakit? Kailan ba kita naging pag-aari? Nakataas ang kilay na ani Caspian. Bakit ba ang sama-sama mo sa akin? Nagtatampo na ani si Rin. Tsaka kahit naman gustuhin mo, hindi na ako pwede ngayon. Dahil bantay sarado ko sa fiancé ko. At kung hindi mo alam na sinusundan kita, tatanggapin mo. Anang nobya ni Caliber na si Aliana. Nakasandal ito sa pinto habang nakapikit ang mata. Hindi Tanggi kaagad ni Caliber. Nandyan ka man o wala, loyal ako. Wala akong ibang gusto, Aliana. Alam mo naman na ikaw ang pinaka. Subukan mong ituloy ang linya mo na palagi mong binabanggit sa mga babae mo noon. Makikita mo Montero. Natawa si Caspian. Umayos siya ng upo at naging interesado sa nobya ni Caliber. Wari niya ito na ang nahanap na katapat nito para tumigil sa pagiging babaero. Maupo ka, Aliana. Alok na ani Caspian. Caspian, stop calling her name. Nagtatampo na ani Caliber. Anong gusto mong itawag ko sa kanya? Nene, ateng, chong. Tsaka wag mo kong ipare sa'yo, Montero. Montero ka din naman Ani Caspian. Hindi ba kayo nahihiya na nag-aaway-away kayo sa harap ng mga girlfriend nyo? Umiiling na anang panibagong bisita. Sino naman yan? Tanong na naman ni Sirin. Para ako nakakita ng 3 Caspian. I'm Davian, firstborn sa triplet. Naglakad ito at naupo din sa isang sofa. Magpo-propose na ako kay Clara. Gusto kong sa hotel mo ganapin. Ani Davian. Okay, ako nang bahala. Mabilis na sagot ni Caspian. Nabaling ang tingin ni Davian kay Sirin. Oh, nandito ka? Akala ko kinasal ka na kay... Naningkit ang mata nito. Don't tell me, si Caspian ang dahilan ng hiwalayan ninyo. Nagkakilala sila dahil nga maimpluwensya din ng pamilya ni Sirin. Mahirap nang magsalita, Davian. Igagaya ko ng arrangement maya-maya. Tara't kumain na muna tayo sa labas. Ani Caspian. How about me? Tanong naman ni Sirin. Bumalik ka na sa trabaho mo. Ani Caspian tsaka inaya ang mga kapatid na lumabas kasama si Aliana na nobya ni Caliber. Hindi na ako sasama. Ayoko makasira sa banding ninyo. Alam ko din naman na hindi hahayaan ng mga kapatid mo na may gawin kang hindi maganda. At alam mo din kung anong mangyayari sa iyo, Montero. Bantanaan ang nobya ni Caliber sa kanya. Nakakatakot talagang magkanobya, lalo na kapag ganyan. Natatawang ani Caspian. Okay na yun, at least hindi ako ginagawang panakip butas. Siring na ani Caliber. At sinong nagsabi na panakip butas ako, Aber? Singhal na saad ni Caspian. Hindi na siya nagtaka kung ganoon nga ang alam ng mga kapatid niya dahil mabilis namang kumalat ang maling balita. Kamusta naman ang pakikipag-date sa kamukha mo?
Nakangusong ani si Rin nang umuwi si Caspian sa kondo niya. Nakabalot ang buhok nito ng tuwalya habang naka-face mask ang mukha nito ng puti at halata nakakatapos lamang maligo. Nakapajama na ito ng pantulog at sandong puti. Anong postura yan? Malayo pa naman ang Halloween. Seryoso na naman si Caspian. Hindi to pang Halloween no, palibhasa kasi hindi ka nag-i-skincare. Hindi ko na kailangan pang gumamit ng skincare. Kung natural kang gwapo, maganda, natural yun. Sinasabi mo bang pangit ako? May narinig ka ba sa akin? Pakialis nga ang sapatos ko. Walang pakialam na ani Caspian. Caspian Jade Montero! Naiinis na ani si Rin pero tinignan lang siya ni Caspian. Mangiyak-ngiyak na lumapit si Rin kay Caspian. Nagsisisi na ako talaga. Kumain ka na pagkatapos ha? Hindi ako kakain. Busog ako. Para saan lahat ng pinaghirapan ko na yun? Sabi mo magluto ako tuwing bago ka umuwi. Tapos ngayon gumaganyan ka? Alam mo bang nagkapaso-paso ang kamay ko kakaluto ng hapunan mo? Kahit sa bahay hindi nga ako nagluluto eh. Nag-effort pa ako kakanood kung paanong lulutuin yun tapos. Napatigil si Rin sa pagsasalita nang lapitan siya ni Caspian at hawakan ng kamay niya para silipin ang naging paltos nito. Halika. Ani Caspian tsaka iginiya si Rin sa sofa. Baka isipin mo wala akong pakialam sa'yo. May ointment akong effective na alam kong gagana dyan. Nahihiyang iniwas ni Rin ang kanyang mata habang tutok ang atensyon ni Caspian na ina-applyan ng ointment ang kanyang daliri. Sa susunod kasi, pagkain lang ang lutuin mo't hindi kasama ang kamay. Che, hindi mo din naman kakainin. Tulungan mo ko. Kainin natin para hindi ka nag-iingay dyan. Kapag tumanda ka pa ng 5 taon, mahihirapan ka na talagang mag-asawa. Lalo na kapag ganyan ka kabungangera. Si Caspian ang naghain sa plato ni Rin. May party bukas si Davian. Ikaw ang date ko. Napahinto si Rin sa pagmuya niya. Hindi ako pwede. May lakad ako. Masama ang tingin na ipinukol sa kanya ni Caspian. Saan naman? Masama ang tono nito nang magtanong. Tila isang maling sagot niya lang, mawawala ang pagka-gentleman ni Caspian. Inimbita din kasi ako ng boss ko bukas. Nakatango na ako sa kanya eh. Sige. Yun lang ang sinabi ni Caspian. Dahilan para mag-guilty si Rin kahit maayos naman ang sagot sa kanya ni Caspian. Kinaumagahan, tahimik pa din si Caspian sa sala paggising ni Rin. Hindi ito kumikibo kahit anong pagpapapansin niya dito. Caspian, galit ka ba sa akin? Hindi. May dahilan ba para magalit ako sa'yo? Maya-maya may pasok na ako. Mag-ingat ka. Hindi na din ako uuwi para magpalit. Sa office na lang. Lumabi si Rin. Talagang nakukonsensya siya kaya lang nakatango na siya kay Aidam. Sa halip na sa kumpanya siya dumiretso, sinilip niya muna ang naging yari ng pagdadausan ng proposal ng kapatid na si Davian. Make sure na nasa ayos ang lahat, yung hindi papalpak. Bili na niya sa manager. Pagharap niya sa pinto ay malutong na sampal ang bumungad sa kanya. Nagtataka si Caspian na tinignan ng ginang. Ang lakas ng loob mo para sulutin ang anak ko sa mapapangasawa niya. Galit na anito, kaya kahit hindi na siya magtanong kung sino ito, halata naman na ito ang mami ni Rin. Ang lakas din ho ng loob niyo para saktan ang anak ko. Napalinga si Caspian sa ginang na parating, ang kanyang mami. At sino ka naman? Anang ina ni Rin. Ako ang ina ng binatang sinasampal mo. Halata na walang balak na magpatalo ang ina ni Caspian. Ang lakas ng loob mo. Sa tingin mo sa gwapong ito ng anak ko, aagawin niya ang hindi para sa kanya. Ma'am, hayaan niyo na po. Ako na pong bahala dito. Kung pwede po pag-usapan na po natin to ng maayos. Nakikiusap na ani Caspian. Pakiusap? You ruined her life. Hindi niya na sana kailangan magtrabaho kung natuloy lamang ang kasal niya. Ang kapal ng mukha mo para ipagsigawan niyan sa harap ng anak ko. Anang ina ni Caspian. Marapat nga lang na iwan ka niya dahil hindi ka naman tunay na ina. Walang ina na nanaising ibenta ang anak niya kapalit ng kaginhawaan ng buhay. Dahil kung ganoon ka, wala kang karapatan para tawaging ina ng anak mo. Ani Charlotte, ang lakas ng loob mo para sabihin sa akin yan. Sinampal nito si Charlotte, ngunit mabilis na naawat ni Caspian ang braso ng ginang. Okay lang pong pagsalitaan niyo ko ng masakit, pero wag niyo lang ilalapat ang kamay niyo sa nanay ko. Ani Caspian tsaka marahang ibinaba ang kamay ng ina ni Rin. Pag-usapan po natin ang problema sa ibang pagkakataon. May kailangan din kasi akong asikasuhin. Please excuse us.
Mom, let's go. Ani Caspian, tsaka giniya ang ina niya palayo doon. Sorry po kung ganoon ang bumungad sa inyo, Mami. Sino ba kasi yun? Bakit kanya ba sinasabihan ng ganun? Mahabang kwento po, Mami. Baka batukan niyo pa ako kapag naikwento ko sa inyo. Dito na po kayo magstay. I'm sure. Parating na din naman si Caliber at Taliana. Sila na po ang bahala sa inyo. May kailangan din po kasi akong asikasuhin. Ani Caspian ang maihatid ang ina sa magiging kwarto nito. Please, take a good care for Mom. Bili na Ani Caspian nang tawagan niya si Caliber. Nakasakay na siya noon sa kotse papunta sa opisina. Count me in, bro. On the way na din kami ng sister-in-law mo. I'm happy for you, bro. Ani Caspian. Sus, gumaganyan ka may ka-live-in ka nga. Malakas na natawa si Caliber sa linya. Buisit kang manyak ka. Pinapasundan mo ba ako? Naiinis na Ani Caspian. Ang kaninang kalmadong aura niya ay biglang nawala. Hindi nahulaan ko lang. Dahil kilala kita kaya alam kong hindi mo pa din nabebembang si Serene. Sa yamot ni Caspian ay pinatayan niya na lang ng linya ang kapatid. Ngunit hindi nawala sa pag-iisip niya ang pag-aalala na kung ano ang kumalat. Kasalanan to ng babae na yun Tapos makikipag-date lang siya kung kanino. Sino naman ang matutuwa sa pinagagagawa niya? Ay, nakakainis talaga. Ayaw niya sanang magmukhang party wrecker o kaya naman alone man. Kaya lang ay mukhang ganoon na nga ang labas niya dahil may ibang lakad ang magpapanggap niyang nobya. Si Giselle na lang kaya? Bigla ay nasabi ni Caspian patungkol sa kanyang sekretary. Sir, may kailangan po kayo? Tanong na ni Giselle na naroon pala sa loob ng opisina niya at nagpupunas ng mga files na nasa shelves. Ngumiti ng alanganin si Caspian dahil sa hiya. Wala. Anito, tsaka nagpatuloy sa ginagawa niya. Maagang tinapos ni Caspian ang kanyang mga gawain dahil may event ang kanyang kapatid at hindi naman maaaring mawala siya doon. Saktong dumating din ang order niyang susuotin sa party. Pababa na noon si Caspian sa parking area para kunin ang kanyang kotse nang makatanggap siya ng tawag mula sa kapatid na si Caliber. Bro, alam mo ba na dadating si Serene sa party? Tanong nito na ikinakunot ng noo ni Caspian. Ang alam niya kasi may ibang lakad dito kasama ang boss niya. Ngunit minabuti na lamang na hindi sumagot ni Caspian. Pumasok siya sa kotse niya at kaagad itong idinrive. Papunta sa party. Don't tell me nang pupuntahan nila yung event din na pupuntahan ko. Talagang magwawala ako, Serene. Anya sa sarili. Pagdating doon, kaagad na nagmasid ang mata ni Caspian sa paligid. Mangilan-ngilan pa lang din ang tao noon. Ngunit ang mga importanteng bisita ay naroon na. At ang pinaka nakaagaw ng atensyon ni Caspian ay si Serene na hindi maipinta ang muka. Mukhang nagulat din ito at hindi inaasahan na ang lugar na pupuntahan nila ng boss niya ay ang lugar kung saan naroon din ang nagpapanggap niyang nobyo. Talagang ganyan pa ang pinili mong suotin Naiinis na ni Caspian sa kanyang sarili. Are you okay? Tanong ni Aidam kay Serene. No, hindi siya magiging okay. Ani Caspian. And who are you? Clueless na tanong ni Aidam. I am her boyfriend. Halata na nabulunan din si Aidam nang marinig ang sinambit ni Caspian. Tsaka umabante ng mas malapit kay Aidam. Caspian, wait lang. Time out, Caspian. Hindi pa game wait lang please. Ngiwing ani Serene. Sa halip na makinig si Caspian, hinawakan ito ang kamay ni Serene. Let's go. Anya pa ngunit hinawakan din ni Aidam ang isang kamay ni Serene para pigilan. No, Serene is my date tonight. Let her go. Ani Aidam, ngunit matalim pa din siyang nilingon ni Caspian. Huwag mong ipilit ang hindi dapat. Ani Caspian, tsaka tinapik ang kamay ni Aidam. Sandali naman, huwag niyo namang agawin ang moment ng totoong may party. Nakikiusap na ani Serene. Sabihan mo ang boss mo. Wala akong planong magpaubaya, Serene. Tandaan mo, ako ang nobyo mo. Pero kung gusto mong masira ang image mo, I'll let everything to him. At dahil wala naman talagang choice si Serene, ay humingi na lang siya ng sorry sa boss niya at masama ang loob niya na sumama kay Caspian. Malalaki at mabigat ang bawat hakbang ng dalaga habang nauunang maglakad paakyat ng hagdan. Look how stubborn you are. Ani Caspian habang patuloy sa pagsunod dito. Ikaw na nga tong may kasalanan tapos ako pa yung pagtatampuhan mo ng ganyan. Bakit kasi kailangan mo pang ipahiya ng ganun si Sir Aidam? Pinahiya ko ba? Sinuntok ko ba? Kung gusto mo siya, di sana siya na lang tong pinagpanggap mo dito ng gusto-gustuhan at hindi ako.
Isipin mo din ako, Sirin. Huwag kang selfish. Pasalamat pa nga siya hindi ko dinurog ang ego niya. Kung alam kong gusto ka nun, hahalikan kita sa harap niya. Ani Caspian nang maupo sa sofa at tumirap. Bumaba na tayo. Inaantay na nila tayo doon. Masuyong ani Caspian kay Sirin. Ikaw na lang, nakakahiya na. Lihim na lamang na napakamot si Caspian sa kanyang ulo. Kung hindi lang sana mahalaga ang event na to, hahayaan niya nang magtampo si Sirin kahit pa buong buhay pa nito. Sorry na sa ginawa ko. Ayoko lang talaga na masira ang image nating pareho. Hayaan mo. Kung may pagkakataon at kakausapin ko ang boss mo para gumaan na ang pakiramdam mo. Bigla ay nagliwanag ang mukha ni Sirin. Gagawin mo yun? Oo na, kaya tara na. Naiinis na naman na ani Caspian, ngunit hindi natuloy ang pagiging irritable niya nang makitang matalas na tingin ni Sirin sa kanya. Kaya't bumalik na naman siya sa paglalambing. Oo naman. Gagawin ko talaga yun. Sino ba naman ang gusto na may kaaway, hindi ba? Halika na. Ani Caspian, tsaka inalok ang kamay niya kay Sirin. Pagbaba nila ay halos nagsimula na ang party. Ang mami ni Caspian ay kaagad na lumapit sa kanila. Kumain ka na ba? Bakit ngayon ka lang? Nag-aalala nga nito matapos ay napatingin kay Sirin. Batid ng ina ni Caspian na ito na ang babaeng tinutukoy ng ginang kanina. Nasalo ni Charlotte ang kanyang bibig na para bang hindi siya makapaniwala na magagawa ng anak niya na magtana ng bride ng iba. Sirin, meet my mom. Formal na ani Caspian. Hello po, it's a pleasure to meet you po. Inaantay ka na ng daddy mo doon. Ako na munang bahala kay Sirin anak. Ani Charlotte. Kinakabahan na tinignan ni Sirin si Caspian. Ngunit sa huli, pumayag din ito na siya'y iwan. Maya-maya tayo pumunta sa kanila. Busy din sila sa pakikipag-usap. Alam mo naman ang mga buhay ng negosyante. Nakangiting ani Charlotte, tsaka hinawakan ng kamay ni Sirin at iginiya siya sa hindi gaanong matao. Sandaling naantig ang puso ni Sirin habang hawak ang kamay niya ng mami ni Caspian. Para bang napakagaan ng puso nito. Tuloy ay kinakabahan siya na baka bigla siyang lapitan ni Aidam. Nakakahiya sa parte niya dahil walang alam ang ina ni Caspian na nagpapanggap lang talaga sila. Kumain ka na ba? Baka nagugutom ka. Ikukuha kita ng pagkain para hindi ka na pumila. Hindi na po, ako na lang po. Ani Sirin, para bang kabaliktaran niya ang ginang na kahit ang sumigaw, hindi nito magagawa. Sandali at ikukuha kita. Ani to, nakagat ni Sirin ang kanyang labi. Para bang nagsisisi na siya na dinamay pa niya si Caspian sa mga kalukuhan niya. Tuloy ay parang palala ng palala ang sitwasyon niya. Matapos niya kasing makilala ang dalawa pang kapatid nito, ngayon naman ay makikilala niya ng mga magulang ni Caspian kahit wala naman talaga silang relasyon. Maya-maya lang, bumalik ang mami ni Caspian na may dalang pagkain para sa kanya. Salamat po, ani Sirin. Naiilang siya dahil isa ito sa mga bagay na hindi niya naranasan sa kanyang mami. Magkasama naman sila ng mami niya sa bahay. Ngunit palagi itong abala sa mga gold at jewelries na collection. Kung hindi naman ay sa mga amiga niya. Nakakasabay niya lamang ang mami niya noon sa pagkain sa tuwing dadating ang attorney ng daddy niya na siyang sumisilip sa sitwasyon niya sa bahay. Noon pa man, gusto na siyang kunin ng daddy niya. Ngunit hindi siya maibigay dahil mapuputol ang sustento nito. Nakapangalumbaba si Charlotte habang tinititigan si Sirin. Ang ganda mo, iha. Sana ma-meet mo si Clara at Aliana. Feeling ko magkakasundo kayong tatlo. Para kay Sirin, ang tinig ni Charlotte ay napakapuro. Nagmula talaga sa puso ang lahat ng kanyang sinasabi. Nga pala, nagkita kami ng mami mo kanina. Napahinto si Sirin at nag-alalang tumingin sa ginang. Ngayon pala ay humihingi na ako ng pasensya sa'yo. Medyo hindi kasi naging maganda ang unang pagkikita namin. Ano po bang nangyari? Hindi ko alam ang buong kwento, kaya't hindi ako maaaring makailam sa kung ano nga bang meron sa inyo ng anak ko. Pagdating ko kanina, nagulat na lang ako nang pagbuhatan niya ng kamay si Caspian matapos niyang ibintang na kinuha ka daw ng anak ko sa mismong kasal mo. Bagay na alam kong hindi naman gagawin ni Caspian dahil una sa lahat, ako ang nakakakilala sa kanya. Mabait si Caspian at ayoko maapi siya dahil sa kabaitan niya. Natahimik si Sirin, ilang segundo bago siya nakapagsalita. Pumunta po ang mami dito? Nag-aalalang ani si Sirin at tumango naman si Charlotte.
Sa bibig din niya galing na may kapalitang kasal niyo, kaya't hindi ko napigil ang sarili ko. Napagsalitaan ko siya ng hindi maganda. Ang kasal ay isang sagradong bagay na ginagawa lamang ng dalawang taong nagmamahalan. Kaya't mali na ipagpalit ang panghabang buhay na kasiyahan dahil lamang sa kakarampot na halaga. Ngunit kung nagawa ng anak ko na bawiin ka sa masalimuot na sitwasyon na yon, sana wag mo siyang saktan, iha. Mabait ang Caspian ko at hindi niya deserve na masaktan ng paulit-ulit. Sige na, kumain ka na. Ngumiti muli si Charlotte. Sa ilang minuto na pagkain ni Sirin, nagulat sila nang sila na mismo ang sadyain ni Caspian, kasama ang dalawa pang kapatid at ang mga nobyo na mga ito. At higit sa lahat ay ang matandang version ng mukha ng tatlo na nasisiguro ni Sirin na ama ng mga ito. You must be Sirin, nakangiting ng daddy ni Caspian. Hello po. Bumeso si Sirin dito, ngunit napapaisip pa din siya kung paano siya nakilala ng ama ni Caspian. Ito talagang si Caliber, walang naililihim. Umiiling na ni Caspian. Planuhin na natin maigi ang kasal nyo. Wari ko'y mauuna pa akong magkaapo sa inyo. Anang daddy ni Caspian. Gulat na nilingon ni Sirin si Caliber. Marahil ay ito ang nagsabi na magkasama sila sa iisang bubong ni Caspian. Huwag ka nang magulat pa. Welcome ka sa pamilyang Montero. Ani Caliber, tsaka malakas na tumawa. Napangiwi na lamang si Sirin. Hindi niya matandaan kung kailan sila naging close ng kapatid na ito ni Caspian. Caliber, ang hilig niyo talagang magpikunan, no? Saway ni Davian sa kanila. Iwan ko ba dyan sa kapatid mo? Nakangusong biro ni Caspian. Sanay naman na sila sa ugali nito. Baka kasi mapikon si Sirin, kaya't ganoon na lamang ang sinabi ng dalawa. Pag-akyat ni Caspian, tulog na si Sirin sa kama nito. Bahagya na siyang nakakaramdam noon ng hilo. Dulot ni Caliber na hindi pumayag na hindi siya makasabayan sa alak ng dalawang kapatid. Nauna na kasing umakyat si Sirin sa unit dahil may pasok pa siya kinabukasan. Inayos ni Caspian ang kumot ni Sirin bago siya tumabi dito. Nakakainis ka. Anya habang hinahaplos ang ilang hibla ng buhok ni Sirin. Matapang siya dahil batid niyang malalim ang tulog nito dulot ng alak. Ano bang papel mo't pumasok ka sa buhay ko? Oo nga, Lord. Ano bang papel ng OA na babaeng to sa buhay ko? Road to asawa na ba to? Ano ba, iiwan din ba ako? Sumagot ka naman. Kung oo aba, ngayon palang palalayasin ko na to. Ako na lang naiiwan sa amin Mga kapatid ko panay ng bembangan ng usapan. Ako tamang tangulang. Wala akong alam Papikit na ani Caspian. Lord, ano na? Ani Caspian hanggang sa makatulog siya sa tabi ni Sirin. Kinaumagahan, nagising si Sirin na wala si Caspian sa unit. Ganoon na lang din talaga ang pasasalamat niya na natapos ang party na hindi gumagawa ng eksena si Caspian at si Aidam. Kung hindi malalagot talaga siya sa mga peke niyang in-laws. Madami ang curious na makilala siya bilang nobya ni Caspian. Doon niya lang din napagtanto na hindi basta pamilya ang lalaking idinamay niya sa kanyang kalukuhan. Pagpunta niya sa kusina, may mainit ng pagkain na inihanda si Caspian doon na may note pang "Start your day with a smile." Nagdabog si Sirin. Tingin mo paano kung ngingiti? Mangiyak-ngiyak na niya habang kinakausap ang note ni Caspian. Makakangiti pa ba ako kung hindi ko alam ang paliwanag na sasabihin ko kay Aidam? Nakasimangot niyang naibagsak ang puwet niya sa upuan. Bakit ba naman kasi ang ganda ko? Umiiling na Anya. Pagdating sa opisina, bagsak ang balikat ni Sirin na pumasok sa opisina. Hindi niya alam kung paano haharapin si Aidam. Hindi na rin sila nagkita pa ni Caspian. As usual, maaga na naman itong pumasok sa trabaho. Pagpasok niya sa opisina, naabutan niyang nakaupot nagsisimula na sa trabaho ang boss niya. Nahihiya siyang bumati dito. Good morning, sir. Kung noong nakaraan, damdamin ni Caspian ang inaalala niya, ngayon naman ay ang kay Aidam. Hindi mo nasabi sa akin na matapos mo palang maging runaway bride, meron ka na palang ipinalit. Nagbaba ng tingin si Sirin. Hindi malaman ni Sirin ang kanyang isasagot kung sasabihin ba ang totoo kay Aidam o ano. Pag-angat niya ng tingin, nasa harap niya na si Aidam. Did you love him? Ha? Sino? Nauutal na ani Sirin. Halata naman na wala kayong relasyon Ani Aidam, tsaka hinawakan ng balikat ni Sirin na ikinataas ng mga buhok sa buo niyang katawan. Balak na sanang ipagtapat ni Sirin kay Aidam nang makadinig siya ng ingay mula sa labas. Bakit niyo ako pinipigilang pumasok?
Nakita kong tinitake advantage ng boss niyo ang girlfriend ko. Ngunit abala si Aidam. Aminin mo sa akin, kumpara sa amin, mas boyfriend ideal ako, hindi ba? Saad pa ni Aidam na ikinangiwi ni Sirin. Sandali lang, sir. Umatras si Sirin ng ilang hakbang, ngunit wala na siyang aatrasan pa hanggang sa bumukas ang pinto. Ang malalaking hakbang ni Caspian ay sapat na upang hawiin si Aidam. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Salubong ang kilay na ani Caspian. Mr. Montero, ano't narito ka? Ikaw ang dapat na tanungin ko niyan. Ano't narito ka? Of course, this is my office at building kong kinatatayuan mo. Nakangitit sarkastiko na wika ni Aidam. I don't care about your office, even your building, Aidam. Ang tanong ko yan, anong ginagawa mo dito? Ayun ang upuan na table mo. Tinuro ni Caspian ang upuan at mesa na pwesto ni Aidam. Naroon din ang mga papeles na kailangan mo. Kaya tatanungin kitang muli, anong ginagawa mo dito sa teritoryo ko? Ani Caspian tungkol kay Sirin. She's my secretary. Oo nga naman, pero hindi obligasyon ng sekretary na ipahayag kung ideal ka ba o hindi. Lalo na kung meron siyang karelasyon. Ani Caspian at mula sa kanyang suit, nilapag niya ang resignation ni Sirin. Then, she's not your secretary anymore. Ani Caspian, tsaka hinila palabas si Sirin. Ano ba? Ano bang ginagawa mo dito? Ano bang gusto mo? Ani Sirin habang inaalis ang kamay ni Caspian. Bakit hindi mo sa kanya tanungin yan? Anong ginagawa niya sa'yo? Ganong lalaki bang gusto mo? Yung mamanyakin ka? Sabihin mo sa akin, kung gano'n ang gusto mo, edi eto din ang katapusan ng pagpapanggap na gusto mo. Nakikipagharutan ka sa kanya? Habang ako, pinupulbos ng mga taong kasama mo sa palabas na to. Ako ang kumakausap sa mami at daddy mo. Kailangan kong i-update ang daddy mo kung anong lagay mo. At ako din ang tumatanggap ng galit ni Gustavo habang ikaw eto. Palagi akong inaaway. Kailan ko siya inaway? Palagi nga akong mabait. Bulong na ani Sirin pero hindi na lumingon pa si Caspian. Ako na nga itong nagmamalasakit tapos ako pang may kasalanan. Ani Caspian tsaka naiinis na sumakay sa kanyang kotse. Nagantay pa siya ng ilang minuto. Ngunit wala talaga siyang balak na sundan si Sirin. Kaya't hinawakan niya ng manibela at handa na sanang umalis doon. Kaya lang ay naaninag niya si Sirin na palabas dala ang mga gamit. Kaya dahan-dahan na bumakat ang ngiti sa labi ni Caspian. Nangangahulugan na siya ang pinili ni Sirin. O bakit ka narito? Hindi ba tayo mong... Napasinghap si Caspian nang isa-isang ibinagsak ni Sirin sa kandungan niya ang mga gamit nito. Magsasalita ka pa ng ganyan. Nakita mo nang ang pinasa mong resignation ko. Gigil na ani Sirin habang isa-isang binibigay ang mga box kay Caspian. Maging sa pagpasok nito sa kotse, nakasimangot pa rin ang dalaga. Humalukip-kip ito na wari nagtatampo. Mabuti naman at nakapag-isip-isip ka. Ani Caspian, sinusubukan niya talagang pasensya ni Sirin dahil mas nakakatakot kung tatahimik ito habang galit. Tumahimik ka muna dahil naiinis na talaga ako sa mga pinaggagawa mo, Montero. Sabi ni tita ikaw ang pinakamabait sa inyo pero sa pinapakita mo, mas mukhang mabait pa si Davian sa'yo. Ani Sirin na ikinalaki ng mga mata ni Caspian. Akmang magsasalita siya upang idepensa ang kanyang sarili pero sinenyasan siya ni Sirin na tumahimik gamit ang daliri. You shut up, Montero. Sabihin mo nagpapanggap ka lang na mabait kapag nanay mo ang kaharap mo, no? Anong pinagsasasabi mo? Mabait ako, no? Saan? Sa mga babae mo? Sa lahat. Hindi makapaniwalang sagot ni Caspian dahil din sa hindi makapaniwalang tanong ni Sirin sa kanya. Tignan mo na, umaarte ka ng ganyan sa harap ni Aidam marami ka naman palang babae. Nasalo ni Caspian ang noo niya. Huwag kang ang gumawa ng issue. Kung may babae akong iba, di sana wala ka ngayon sa kotse ko. Hindi sumagot si Sirin. Doon ka na sa kumpanya ko magtatrabaho. Para kung pumunta man doon ang mami at daddy mo, ay masasagot mo sila. Ani Caspian, hindi naman ako ibu si Sirin kaya't napilitan siyang ihinto ang kotse. Gusto mo bang ihinto na natin ang lahat ng to? Tinignan siya ni Sirin. May mababago ba kapag hininto natin to? Oo. Bigla ay tumamlay ang tinig ni Caspian. Hindi mo na ako obligado na lutuan tuwing uuwi. Hindi na ikaw mag-aalis ng sapatos ko. Hindi na kita maiistorbo sino man ang kitain o i-date mo. Tutal at sumuko naman na si Gustavo at nakausap ko na din ang daddy mo, okay na lahat. Wala ka nang aalalahanin. Ikaw, anong gagawin mo kapag wala na ako? Ani Sirin habang tinitignan ang reaksyon ni Caspian. Bakit mo ko inaalala?
Maayos ako. Wala kang dapat na alalahanin sa akin. Total, hindi naman talaga tayo magkakilala, di ba? Bigla ka lang dumating sa buhay ko at ginulo ang araw-araw na dapat ay payapa ang pamumuhay ko. Ani Caspian, pinili niyang wag nang sabihin ang kanyang nararamdaman dahil batid niyang baliwala lang din naman yun. Hindi naman siguro siya iiwan ni Sirin kung may damdamin ito sa kanya. Ganyan ba ang tingin mo sa akin una pa lang? Panggulo ng buhay mo? Biglang lumungkot ang tinig ni Sirin. Ibig sabihin, kahit pala ipagluto kita, kahit na ginawa mo kong utusan, kahit na kung ano-anong dinanas ko ay panggulo pala ang tingin mo sa akin. Eh yung mga pagmamalasakit mo, yung pagluluto mo tuwing umaga, yung note mo kanina. Nakangiwi na ani Sirin na para bang babagsak ang luha. Lahat yun, wala lang yun? Huwag mong gawan ng mali siya dahil mas mahihirapan kang talikuran ng lahat. Lahat yun? Wala lang yun. Huwag mong gawan ng mali siya dahil mas mahihirapan kang talikuran ng lahat. Kung talagang gusto mong umalis, isipin mo ang lahat ng masasama na nagawa ko para sa'yo. Pwede mo na akong iwan. Ani Caspian, bumaba siya, tsaka pinagbuksan ng pinto si Sirin. Bakit mo ko pabababain? Nagtatampo na naman na ani Sirin, tsaka nag-cross arms. Akala ko ba gusto mo nang itigil natin to? Sino bang nag-open yan? Hindi ba ikaw? Sino bang may sabi na aalis ako? Eh bakit ka umiiyak? Ani Caspian. Dahil pinagtatabuyan mo ko. Tignan mo nga, pinagbukas mo pa ako ng pinto. Tumulo ng luha ni Sirin kaya't pinunasan iyon ni Caspian. Eh ano ba kasing gusto mo? Inaaway mo ko dahil pinaalis kita sa trabaho mo eh. Mali ba yun? Totoo naman eh. Kinuha mo ko doon tapos hindi mo man lang itanggi na may mga babae ka? Kung ayaw mo na din sa pagpapanggap na to, edi, tutuhanin natin. Ani Caspian na ikinatigil ni Sirin. Naiinis ako dahil nilalambing ka niya habang wala akong magawa. Hinila ni Caspian si Sirin at niyakap habang umiiyak. Hindi naman tama na bakuran kita pero nagpapanggap lang tayo, di ba? Tutuhanin na natin. Tahan na. Ani Caspian, tsaka pinahid ang luha nito. Gusto mo ba si Aidam? Sinong gusto mo? Nakangiti na ani Caspian. Tiningnan siya ni Sirin na para bang nag-aalangan. Sinong gusto mo? Nakalabing tinuro ni Sirin si Caspian na para bang bata. Napabungis-ngis si Caspian tsaka niyakap si Sirin. Iuwi na kita sa unit. Anya, tsaka inayos si Sirin sa loob ng kotse. Pagdating sa unit niya, hawak ni Caspian ang kamay ni Sirin habang naglalakad sila ng marahan. Tahimik lang sila't nagkakapaan sa isa't isa. Para bang hindi katanggap-tanggap na nag-aminan sila ng nararamdaman. Pero hindi naman sila dumaan sa ligawan ni stage. Puro lang sila away at pagtatalo na nauwi sa ganito. Tahimik sila hanggang sa pagpasok. Sa sofa sila naupo habang magkahawak pa din ng mga kamay. Nagugutom ka? Ani Caspian dahil wala siyang maitapik. Umiling si Sirin at halatang nahihiya din. Nagkaroon na si Caspian ng karelasyon noon pero hindi niya naramdaman ang ganitong klaseng kaba. Gusto kong malaman, bakit mo ko sinusungitan kung ganoong may feelings ka naman pala? Natatakot ako. Baka kapag bumait ako sa'yo, kapag nalaman mong gusto kita, layuan mo ko. Eh paano kung may nauna palang umamin kaysa sa'yo? Hindi mangyayari yon. Hindi naman ikaw si Caliber. Natawa si Caspian sa sinagot ni Sirin. Matutulog na muna ako. Kulang ang tulog ko, Caspian. Sige, mag-date tayo pagising mo. Ha? Naiwanang nakanganga si Sirin pero iginiya lang siya ni Caspian pahiga sa sofa. Dito ka lang, wag kang umalis. Nahihiyang ani Sirin. Tumango naman si Caspian. Kung sinasaktan ka naman pala ni Gino, bakit hinintay mong magpakasal pa kayo noon? Ani Caspian patungkol kay Gustavo. Hanggang ngayon kasi hindi pa malinaw sa kanyang lahat at ayaw niya ding mauwi sila ni Sirin sa ganoon kung sakali. Tulad ng sabi ko noon, LDR kami ng ilang taon. Nung umuwi siya sa bansa para bang hindi ko na siya kilala. Kapag may nagawa akong hindi maganda, sumisigaw siya. Sinasaktan niya ako. Bakit hindi mo sinabi sa mami mo? Sinubukan ko pero palagi niyang sinasabi na baka kasalanan ko. Kaya nagagalit si Gino sa akin. Ilang linggo lang, nagulat ako nang malaman kong ikakasal na pala ako sa kanya. Alam kong nakita mo ang ilang pasa sa braso ko nung araw na pumasok ako dito sa unit mo. Tumango si Caspian. Dahil talaga namang nakita niya ang pasa ni Sirin noon. Wala naman sigurong babae na gugustuhing makulong sa ganoong klaseng sitwasyon. Hindi ba? Ipikit mo na ang mga mata mo. Kalimutan mo na ang lahat ng yon.
Binantayan lang ni Caspian si Serene hanggang sa nagring ang phone niya. Ang manager ng hotel ang naroon sa linya. Nasa baba daw si Gino at nais siyang makausap. Marahan ng mga hakbang ni Caspian palabas hanggang sa makarating kung nasaan si Gino. Pagpasok niya sa pinto, nagulat siya nang makitang dalawa niyang kapatid doon. Anong ginagawa niyo dito? Ani Caspian kina Davian at Caliber. Sabi ni Caliber hindi ka daw tinatantanan nito. Ani Davian patungkol kay Gino na nasa harap nila. Halata ang takot sa mukha nito. 3 Caspian ba naman ang kaharap niya? Huwag na kayo makailam. Problema ko naman to. Ani Caspian tsaka naupo sa harap ni Gino. Alam ko naman na hindi na maibabalik sa akin si Serene. Kaya naman isa lang ang gusto ko. Ani Gino pero pinutol siya ni Caliber. Huwag kang mag-alala. Nasa mabuting kamay si Serene. Hindi mo na kailangang ipakausap ang kasiyahan niya. Hindi yun ang sasabihin ko. Wala kayong pakailam sa kaligayahan ng babae na yun. Singhal ni Gino. Napakamot si Caliber. Hindi ba? Ganoon kasi ang mga linyahan ng mga leading man na nagpapaubaya sa mga teleserye na napapanood ko. Siniko ni Caspian si Caliber para tumahimik. Sinaktan niya na nga ako ipagdadasal ko pang kaligayahan niya. Naiinis ng ani Gino. Hindi ka naman siguro niya iiwanan kung tinrato mo siya ng maayos. Sabihin mo sa akin kung anong pakiusap mo. Ani Caspian. Gusto kong... Pinutol naman ni Davian si Gino. Hindi din ako papayag na basta na lamang isuko ng kapatid ko ang makakapagpasaya sa kanya. Ginawa niya yun minsan kahit ayoko nang masaktan siya. Ani Davian. Wala na akong pakailam sa kanila eh. Bakit ba hindi niyo pa ako patapusin? Tumikhim si Caspian tsaka tumango para ipatuloy ang sinasabi nito. Gusto kong bayaran mo ang utang ng mami ni Serene sa akin. Walang problema. Gusto mo doblehin ko pa. Sabay-sabay na sabi ng tatlo na nagkatinginan. Ako na to. Taas noo na ani Caliber. Magbabayad ka ng utang ng iba habang ang utang mo sa akin sinasapot na. Bago ka pa gumraduate yun ah. Ani Davian kay Caliber. Sa labas nga muna kayo. Ako nang makikipag-usap dito. Nakasimangot na ani Caspian. Heto ang email ng sekretary ko. Maya-maya lamang, ipapadeposit ko sa iyo ang bayad na utang na sinasabi mo. Siguraduhin mo lang na tama ang mga ipapasa mo sa akin. Dahil oras na lumampas yan, kahit 1 sentimo, akong maniningil sa iyo. Kung wala ka nang kailangan ay makakaalis ka na. Ani Caspian. Tatandaan ko ang sinabi mo, Montero. Wala na akong pakailam sa babae mo. Basta bayaran mo ang perang kailangan ko. O sige na, umalis ka na. Ani Caspian, tsaka nag-cross legs. Maya-maya pa'y pumasok ng kapatid niya. Saan mo nalaman na hindi ako tinitigilan nun? Anya kay Caliber. Alam mo naman, matalas pang amoy ko bro. Anong ginagawa niyo dito? Akala ko'y nakabalik na kayo sa Siargao. Pinuntahan ni Mami at Daddy ang magulang ni Serene para kausapin. Matapos nilang paimbestigahan ang totoong kalagayan niyo ni Serene. Sa malalim na pakikipag-usap ni Daddy, napapayag din ng Mami niya na hayaan si Serene sa gusto nito. Ani Davian. Talaga? Ayoko na sanang bigyan pa ng problema si Mami at Daddy. Dahil kaya ko naman ng mga bagay-bagay. Pero malaking tulong ang ginawa nila Dad sa akin. So bakit nga kayo nandito? To have dinner with your fiancé's parents. Ani Caliber. Gold ka. Kaya kailangan ng ganito ka-formal na pamamanhikan. Anong pamamanhikan? Napatayo si Caspian sa gulat habang inatake na naman ng malakas na tawa ang dalawa dahil sa hindi inaasahang sagot ni Caspian. Bakit kami humantong sa pamamanhikan na yan? Itanong mo sa daddy-in-law mo. Nakangising ani Davian. Siya na yata ang pinaka-OA na inlo na nakilala ko. Umiiling na ani Davian. Bakit? Huwag mong sabihing ayaw mo. Nangaasar na ani Caliber. Manahimik ka nga. Hindi sa ayoko. Naiinis lang ako. Paano pala kung ayaw ni Serene sa akin? Ipipilit na naman nila si Serene na ipakasal sa iba? Sus! O sige, kunwari ako magiging tatay ni Serene. Tingin mo papayag akong basta ibahay ang anak ko? Hindi ko nga alam kung nakabembang. Tumigil ka nga sa mga kalukuhan mo, Caliber. Naiinis na ani Caspian. Pero dahil kilala nila ang isa't isa at kahit pamamatay si Caspian sa galit, ay aasarin pa din siya ni Caliber. Totoo naman kasi. Isipin mo, makikipag-live-in ba yun sa'yo kung hindi ka niya gusto? Alam mo bro, hindi laro ang kamunduhan. Kaya dapat hindi kayo basta nagli-live-in kung hindi nyo naman pala kayang panindigan ng lahat. Ani Caliber. Nagsalita ang napakatino na hindi alam ang kamunduhan. Sarkastikong ani Caspian. O siya, aalis na kami. Siyempre,
Hindi naman pwede na kayo lang ni Sirin ang maging bida doon. Family reunion na din, kahit nakakakita lang natin noong nakaraan. Ani Caliber, naghiwa-hiwalay silang tatlo habang si Caspian bumalik sa unit nila ni Sirin. Umorder siya ng kaunting pagkain para sa paggising nito. Nakatulala siya sa sofa at iniisip kung ready na ba sila ni Celine na tahakin ang bagong kapitulo ng kanilang buhay. Gumalaw si Sirin hanggang sa tuluyan itong magising. Nakaagaw ng pansin niya ang itsura ni Caspian. Anong iniisip mo? Kanina pa kita pinagmamasdan. Gising ka na, nagugutom ka na ba? Ani Caspian pero umiling si Sirin. Tinatanong kita, anong iniisip mo? Kung tatanungin kita, ideal ba ako para sa'yo? Ani Caspian habang malungkot ang mga mata. Nagulat siya nang bigla siyang yakapin ni Sirin. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo. Pero alam mo mula nang dumating ka sa buhay ko, pakiramdam ko, nagliwanag ang daang nilalakaran ko. Ganado ko gabi na ipagluto ka. Sa tuwing makikita ko ang maliliit na ngiti sa labi mo, feeling ko, naa-accomplish ko lahat ng task ko bilang isang asawa sa lalaking. Alam ko naman na ginagamit lang ako para mas makilala ang kumpanyan niya. Nang makilala ko ang pamilya mo, pakiramdam ko, lalo na ang mami mo, pakiramdam ko nagkaroon ako ng bagong version ng isang buo at masayang pamilya. Kaya anong dahilan para hindi kita gustuhin, Caspian? I'm so glad to hear those words from you. But to let you know, I'm not using you. I start to fall in love too, Sirin. Ani Caspian habang hawak ang pisngi ni Sirin. Ngumiti si Sirin at siniksik ang sarili niya sa dibdib ni Caspian. Let's go. May mga dress akong in-order para sa'yo. Ani Caspian. Talaga? Para saan naman? Family dinner daw mamaya, sabi nila Caliber. Ani Caspian, tsaka naupo para tulungan si Sirin na tumingin ng damit na isusuot niya. Family dinner? Hindi ba kakakita lang natin noong nakaraan? Kasama daw ang mga magulang mo. Kinausap ni mami at daddy ang magulang mo. They want to settle everything, lalo ng daddy mo. Ani Caspian, tsaka tinignan na iyong dress na nasa kahon na itim. Look, I think it suits to you. Nakangiting Ani Caspian na talagang nag-effort pa para hanapan si Sirin ng damit na babagay dito. Tingin ko bagay na bagay to sa'yo. Sandaling napako ang paningin ni Sirin dito. Si Caspian pa lang yata ang kauna-unahang lalaki na nakilala niya na may pakailam sa kung anong isusuot ng partner nila. Kaya kita tinatanong kanina kung masaya ka bang nakilala mo ko. Kung okay lang ba sa'yo na dumating ako sa buhay mo. Dahil may posibilidad na hindi lang basta family dinner ang mangyari. Ano pa kaya? Ano man yun, palagi mong tandaan na nandito lang ako. Ani Caspian, tsaka niyakap si Sirin. Nang mag-alas 7:30 ng gabi, sabay silang lumabas sa unit. Hindi na nawala ang ngiti ni Caspian mula nang makita si Sirin. Sky blue talaga na dress ni Sirin ang palaging bumihag sa mata ni Caspian. Ang dalawang lalaki ang nagbukas ng pinto para sa kanila pagdating doon. Naroon na din ang mami at daddy ni Caspian, ang dalawang kapatid nito at ang kanya-kanyang mga kabiyak. Look how stunning my daughter is. Tuwang-tuwa na ang ama ni Sirin na inirapan naman ng kanyang mami. Dad, why are you together? Nagtatanong habang naguguluhan na ni Sirin tsaka bumeso sa ina. Tila nabura lahat ng mga pinagagagawa ng mami niya sa kanya. 3 years old pa yata siya mula nang huli silang nagkasama-sama. Alam mo naman, Iha, ayokong hindi ka lang ihatid ng mami mo. Kahit man lang para sa'yo magtulungan sila. Caspian is my son too. At ayokong kahit ang isang hibla ng bagong magiging buhay niya. Ayoko namang may hindi magandang simula. Ani Charlotte, ang mga waiter ay nagdagdag pa ng mga pagkain at wine. Sobrang espesyal po yata ng okasyon na to para maghanda kayo ng ganito kaing grande. Ani Sirin. Actually, Iha, ikaw talaga ang reason kung bakit may ganito. Anang mami ni Caspian. Gusto kong maramdaman mo na mula ngayon, kabilang ka na sa pamilyang Montero. Nagtataka na tiningnan ni Sirin si Caspian na tipid nang umitit kinuha ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Bakit hindi natin pag-usapan ang kasal nyo? Tumatawang anang daddy ni Sirin. Kasal? Hindi napigil ni Sirin na magtaas ng boses sa ama. Dad, balak niyo pa ba akong bigyan ng trauma dyan sa kasal-kasal na yan? Hindi naman dahil sa ayaw ko or what. Matanda na ako at anytime, kaya ko namang magdesisyon sa sarili ko. Tumikhim si Caspian, tsaka bahagyang pinigil ang nobya.
Please excuse me. Ani Caspian, feeling niya na-trigger talaga si Sirin sa balita ng daddy nito. At yun din mismo ang rason niya kaya't medyo OA ang naging reaksyon niya kanina sa dalawa nang bigyan siya ng mga ito ng hint. Ayaw niya din na maging rason siya ni Sirin para kainin ito ng trauma. Hayaan niyo pong madinig ang opinyon ko. I'm sure na alam niyo naman po kung sino ko at kung anong kakayanan ko sa buhay. Alam kong financial stable na ako at nasisiguro kong mabibigyan ko ng magandang buhay ang anak niyo. Pero please, respect our decision. Halos kagagaling lang ni Sirin sa ganyang sitwasyon at ayokong iparanas muli sa kanyang bangungot na minsan niya nang natakasan. Alam ko pong dadating din naman ang panahon na pareho naming gugustuhin na humarap sa altar para makipagpalitan ng sumpaan sa isa't isa. Magalang na ani Caspian. Well, kung gano'n naman talaga ang desisyon niyo pareho, there's no reason to discuss about that. Let's enjoy our dinner as a family. Anang daddy ni Caspian, tsaka inangat ang baso nito na may wine. Cheers! Cheers para sa triplets kong sabay-sabay na pinanganak at sabay-sabay ding nagsipag-asawa. Tawang-tawa na anang daddy nila. Cheers po para sa huling pambababae ko. Ani Caliber, tsaka inangat ang baso. Paglingon nito sa nobyang si Aliana, matalim itong nakatingin kay Caliber. Hindi mo ba gets? Pick-up lines kaya yun. Kaya nga huling babae na mamahalin kasi ikaw na yun. Nanunuyong ani Caliber. Huwag mo naman ako ipahiya sa harap ng pamilya ko. Bulong na ani Caliber na ikinatawa ni Davian at Clara. Maging si Caspian ay natawa din kasabay ni Sirin. Marahil ito na nga ang ganti ni Caspian sa lahat ng pambubuli ni Caliber sa kanya. Ang maging under desire sa nobya nito na nito lang nila na lamang ex-army pala. Masaya ka sa naging sagot ko? Ani Caspian nang palihim na idikit ang upuan kay Sirin. Abala kasi noon sa pakikipagkwentuhan ng mga magulang niya. Habang ang kapatid niya namang si Davian nakikipagkwentuhan kay Clara. Si Caliber nanunuyo pa din sa nobyo kaya kahit papaano walang nakakapansin sa kanila. Super saya. Salamat Caspian. Ani Sirin, palihim naman siyang hinagkan ni Caspian sa noo. Nang ibalik nila ang atensyon sa mga taong kasama sa hapag, nagkatinginan ng mga ito sa kanila kaya't naging tampulan sila ng tukso. Masanay ka na kapatid, ganyan talaga sa una, may asim pa eh. Saad ni Caliber. Tuloy ay naibaon na lamang ni Sirin ang kanyang muka sa dibdib ni Caspian kasabay ng malakas nilang tawanan. Mukhang ilang panahon pa bago siya masanay sa mga ganitong biruan. Pero ang saya sa dibdib ni Sirin ay talaga namang nag-uumapaw. Batid niyang talikuran man siya ng marami, alam niyang may isang Caspian at pamilya Montero ang tatanggap sa kanya.